Hello, good morning guys kasabong, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa araw na ito, umaga na ito, magpakita naman ng sample sa inyo, prueba sa pag-alaga ko ng aking mga manok na sarili kong breed, sarili kong palahi na ginagamit ko sa mga labanan sa industriya sa sabong, sa mga sabungan cockpit mismo ako naglaban ng manok. Bago ko ipagpatuloy ang topic natin ngayon tungkol sa usapin na manok, sa karanasan ko sa pag-alaga ko ng manok, magpapasalamat muna ako sa inyo una sa lahat, sa aking mga subscribers, sa aking followers, sa aking mga viewers. Maraming salamat talaga sa inyo ng pag-support, pagsubaybay sa i-upload ko dito sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV, sa aking channel. Maraming salamat ulitin ko sa inyo nga lahat na aking followers, subscribers, viewers. Ito, nandito naman ako sa mga ganito ngayon. Pagpasensya nyo muna na medyo maingay dito kasi sinabi ko naman sa unang mga videos ko sa inyo na highway itong tinitirahan namin bahay. Ang mga manukan ko nasa kabila pero may mga manukan dito sa likod. Nandito yung ibang manok, sa totoo lang. May sisiw nga dito, yung sinabi ko tatlo na malalaki na yun. Nagpisa, yan, maingay kasi hinahanap nila yon yung katabi nila na nag-condition kong agris. Yan ang katabi nila, hinanap nila kasi nandiyan ko ngayon nilagay dahil gawa ng magpakita kong sample prueba sa inyo. Kailangan may manok talagang totoong hawak ang isa katao nga magpapaliwanag sa inyo sa mga kwento niya tungkol sa manok. Hindi lang yung sinasabi ko sa inyo kung sa baga, kung binili natin, bumili tayo sa mga department store, may resibo tayo, may kapakita tayo na ito ang totoo na presyuhan. Ito na siya, patuloy ko na sa inyo. Ito siya, stock. Yun. Nandito din ito sa bahay kasi medyo mailab-ilab. Kasi ang ginagawa ko kasi pag medyo mailab-ilab ang manok ko, galing doon sa kabila, yung nakalagay pala sa kabila, dinadala ko dito parang himas-himas ko, ganyan ko, mapaamo ko sa loob lang ng isang linggo. Mawala na ang kailaban niya. Isa din nga ka-importante sa manok. May isa pala ako nga may sa inyo, bigay tips. Kasi totoo talaga to nangyari sa mga manukan ko lang doon sa kabila dahil puntahan ko lang doon, pakainin, bira ko lang mahawakan, ang mahawakan ko lang yung nandito, yung kinukondisyon ko, yung kagaya nito, mailab, dila ko dito, umamo na sa akin, di na mailab. Wala pa tong isang linggo ha, pinaka matagal ko na limit na mapaamo ko ang manok mailab. Ano lang, isang linggo. Mula sa manunuka nga manok, sa totoo lang, kad-istag pa lang, pagdating ng 7 months, 8 months, 9 months, hanggang pataas, kung bira lang mahawakan talaga ang manok, talagang, lalo na kung quality, lalo na kung makita kang humahawak ka ng ibang manok, yan totoo, magalit yung iba, pag kunin mo yan sa lagayan nila, o panakatali, mahirapan ka na yan, magtanggal sa tali, dahil tukang-tukain ka na yan. Pero kagaya nito, nahawak-hawakan ko, mabait ang manok, yan ang isa din kasikreto. Pero magawa ko lang yan kung nandito ang manok ko. Pero paano naman kung maraming manok, pagaya sa akin, hindi naman to pwede na maghimas-himas, doon lang maubos ang oras ko, di na ako makagawa ng para sa gawain ko, para sa pangkabuhayan. Kung panay lang himas sa manok, di ko pwede yan. Kasi sinasabi ko sa inyo dito, tinuturo ko sa inyo sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV nga, importante, pamilya muna, unahin natin, para hindi tayo makaproblema pagdating sa sunod na mga araw. Kung gustuhin man nating maglaban-laban ng manok, medyo magaan sa kalooban sa ating pamilya, sang-ayon sila sa atin, kaysa galit ang pamilya pa natin, mga anak natin o asawa na magaling ka lang magsabong pero
hindi ka magaling mag-alaga, maghanap ng pambili ng pang-budget, pang-pamilya sa pagkain. Yan, totoo kasabot. Kaya ako, malaki na mga anak ko, ulitin ko sa inyo, kaya manok na ngayon ang nitutukan ko. Sa totoo lang, kaya hindi na ako kabado nga mag-uwi kung talo man ako, panalo, kasi wala na akong disuportahan ng mga maliit na mga anak. Yan, totoo. Kasi sa tao yan, katulad sa akin, kontrolado talaga ako na maglaban-laban ng manok ng mga maliit pa yung mga anak ko. Kasi kung matalo ka tapos wala ka ng pambili ng gatas, walang bigas, walang ulam, pag uwi mo, kung naubusan ka ng pira, natalo ka doon sa bunga, yan ang pinaka-importante sa pagsimula, sa pagsusugal ko, kontrolado. Kaya tinuturo ko dito sa inyo, hindi ako nagturo sa inyo nga susugal na susugal tayo para makapira tayo, madaling aasinso tayo dito. Hindi. Kasi ang pag-asinso na sa pagsikap din natin, kagaya ng manok, o hindi naman. Kagaya sa akin, nag-breed ako. Halimbawa, kung kailangan ko ang pira, halimbawa, kung magkasundo sa presyo, binibigay ko yun, ang manok ko. Pero bukod yung mga pang-personal panglaban ko. Pero pang mga personal panglaban ko nga, may nakausap nga ako na tumatawag sa akin. Kung magkano ang presyuan pa pang laro, panglaban ko na ng manok, walang problema daw yon. Basta makrosundahan niya. Sabi ko okay lang naman sa akin, basta maabot mo yung gustuhin ko nga presyo. Kasi pag ilalaban ko yan, lalo ngayon, sa totoo lang, pag maglaban-laban ng manok, sa totoo lang, pag halimbawa, tatlong panalo na manok, may 50,000 ka na. Kung sa dalawang manok, 30,000, pag araw na Sabado sa Sabungan sa Mandaluyong ngayon, kasi online sabong na, sa totoo lang, sandali lang na makapira ka kung may manok kang alaga. Kung bibili ka man lang ng manok, kung makabili ka ng manok, halimbawa 2,000, pinakamura ngayong manok, 2,500, 3,500, mga stag. Yan, totoo. Tapos 3,500 yan pataas ang mga manok. Yung 5,000, bibilihin mo ng 5,000, dalawa di 10,000 lang. Tumama ka ngayon ng makapremyo ka kung manalo yung dalawang binili mo ng tag 5,000. Ilaban mo yan doon sa Masabado, i-entry mo sa tuhit. Di, sa punan mong 2,000 sa tag 5,000 nga manok. Kung swertihin ka ng araw na ikaw ang manalo, mag-champion ka, di may 30,000 ka. May tubo ka na kaagad na 20,000 plus pusta mo pa. Yan ang totoo. Kaya lang, nagdepende yan sa tao sa pag-isip kung bakit may presyo ang mga manok. Pero sa taong nakakaintindi, tandaan nyo na, kagaya nito, malaki na ang binabudget nito, naubos na pira ko rin. Sa isa ka manok, isang piraso lang. Kasi ang binibili ko sa kusako yan. Hindi obra sa akin yung kilo-kilo lang. Kasi marami ang pakainin kong mga laking manok. Iba ang babae, iba pa ang mga sisiw. May mga sa incubator pa ko, yan totoo. Kaya may payo ko sa inyong mga baguhan, lalo na kayo nga mahilig talaga sa mga sabong-sabong, mga paglaban-laban ng manok. Bibili kayo ng mga manok na talagang ready to fight na. Tapos i-entry nyo ng 2 hits, 3 win, ay 50,000 pag nakatatlong panalo. Kahit sa dalawa lang panalo, may 30,000 yan, hindi na masama yan. Hindi katulad dati sa paglaban-laban ko ng mga manok dati, na unang mga panahon, makapanalo ko ng islit 3, 4,
Wala man lang ka premium. Yan totoo kasabong. Yan. Sa ngayon ang ganda na. Ito ibigay kong tip sa inyo. Sana may matutunan kayo nga ang pagsasabong natin, alalay lang, ipaliwanag ko sa inyo. Kung marunong tayong magdala sa sabong, tatanda tayong sabong kagaya sa akin. Ako na gawin yung halimbawa. Mula 12 anyos ako nagmamanok na. Ang edad ko ngayon 50 plus na. 55, 56 na ako ngayong January. Oh. Ba't hindi ako tumitigil sa manok, tuloy-tuloy. Maayos ang paglaki ng mga anak ko nakapag-aral. Yan ang pinaka-prueba ko nga tip sa inyong umaga ngayon. Sana mayroon kayong matutunan mga baguhan pa lang. Kung mapanood yung i-upload kong videos. Hanggang dito muna ko, bukas naman uli. Kasi may truck sa busahuran ng dadaan, maingay na. Maraming salamat talaga sa pagsubaybay sa mga i-upload kong videos dito sa akin na YouTube Kalyaw Kasabong channel. Ang masabi ko lang sa inyo, basta tayong totoong magmamanok, di tayo pahuli sa pagpili sa linyada na totoong makamit natin ang tinawag ko o lamang sa panalo kaysa talo. Yan lang, thank you. Bye-bye. Maraming salamat.